Eto, mga kaibigan ng ating tinutumbok. Mismo ang nagkumpirma ay itong si dating Presidente Digong na binubugbog. Sino ang nabubugbog dito? Kay Sara Duterte. Kaya humihingi po ng tulong itong si dating Presidente Digong, mga kaibigan, na halos magmakaawa ho dahil tulungan ang kanyang anak na si Sara Duterte dahil binubugbog ho, mga kaibigan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, eto, matindi kaibigan, may nangyari dito ho kay Sara Duterte. Nagmamakaawa at tumihingi na po ng tulong, mga kaibigan. Nako po, ay nasaan ang bodyguard nito? Bakit nangyari ito ho kay Sara Duterte? Mga kaibigan, hindi ito fake news. Sapagkat nagmamakaawa, humihingi ng tulong itong si Sara Duterte sapagkat may matinding nangyari ho, mga mahal. Kung taga-subaybay, itong ating kasalukuyan na ika nga po ay mainit na usapin ay sa mga kinakaharap ni Sara Duterte ay kakaiba o itong nangyari sa kanya dahil mismo din ho itong si dating Presidente Digong ay nagmamakaawa na din ho na humingi ng tulong upang tulungan itong si Sara Duterte. Matindi po, mga kaibigan, ang nangyari kay Sara Duterte. Ito ho, wag po kayong alis at ibabagi ko po sa inyo ang hindi inaasahang pangyayari kay Sara Duterte. Mismo ang nagkumpirma ay itong kanyang ama na si dating Presidente Digong. Shout out po sa lahat at bago ko po ibigay sa inyo, ay gusto ko munang ibahagi sa inyo itong matinding pangako ni Sara Duterte bago siya ika nga po'y may nangyari sa kanya sapagkat ang sabi ni Digong ay nabugbog itong si Sara Duterte. Ibibigay ko po sa inyo ang complete details, mga mahal, kung taga-subaybay. Ito po. Long impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases. Mo yan ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siya Tatawa ako dun eh. Pinagayabang ni Sara Duterte na magiging abogado niya sa impeachment. Itong kanyang ama na si dating Presidente Digong ay wala nang naipanalong kaso yun eh. Diba? Mga kaibigan, wag po kayong aalis. Dito ho sa bandang gitna ay ibabahagi ko po sa inyo itong pinapakalat ho ni dating Presidente Digong at kinumpirma niya na nabugbog itong si Sara Duterte. Ano ang tunay na dahilan kung bakit nabugbog itong si Sara Duterte? Nasaan ang kanyang mga kasama at bakit nabugbog ito? Hindi po ito fake news, inuulit ko dahil mismong nagkumpirma ay itong si dating Presidente Digong. Ito pa, mga mahal, kung taga-subaybay. ang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre, sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So, pag naang kaso, amo alam niya akong atubangon. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Nako, yun matindi yung mga kaibigan. Dahil handang-handa na ho itong si Sara Duterte. Na sabi nga niya, kinumpirma niya na itong kanyang ama ang magiging abogado sa impeachment dahil sabi nga niya ay wala siyang kasalanan at ito ay gawa-gawaan lamang, bata harapin pa daw niya di mano, kaya't naghahanda na ang kanyang tatay bilang abogado niya. Ay talagang kinonsinti pa ang anak, di ba? Tama po, pabor po ba kayo, mga kaibigan, at naniniwala kayo na itong si Sara Duterte ay kayang ipagtanggol ng kanyang tatay dahil kukuning abogado? So lumalabas lang ho dito, mga mahal,
kung taga-subaybay na kinukonsyente ng kanyang tatay ang kanyang anak dahil sa pamamagitan ng pagtanggol sa kanyang anak. Ay malinaw po ng pagkonsyente. Dito ho, sa ika nga po pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan na pinadaan sa confidential funds. Sasaliksikin po natin. Titingnan po natin kung kasi ayon no sa mga batikang abogado ay ang lumalabas po dito kapag naging abogado ni Sara Duterte, itong kanyang tatay ay hindi po magiging makatarungan dito dahil pansariling interes at kapakanan ni Sara Duterte ang mangingibabaw dito at siyempre ay baka ito ay magmura lamang ho diyan sa ika nga po ay Senado habang nakasagsagan ng hearing. Yan ang mga pawang public opinion po. Eto, mga kaibigan ng ating tinutumbok. Mismo ang nagkumpirma ay itong si dating Presidente Digong na binubugbog. Sino ang bubugbog dito? Kay Sara Duterte. Kaya tumihingi po ng tulong itong si dating Presidente Digong, mga kaibigan, na halos magmakaawa ho dahil tulungan ang kanyang anak na si Sara Duterte dahil binubugbog ho, mga kaibigan, at inaapi. Sino ang nambugbog kay Sara Duterte at sino ang nangapi kay Sara Duterte? Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo. Nandiyan ho, nakaplas sa screen. Kung gusto nyo pong maunawaan mabuti, ay pwede nyo pong i-screenshot. Nandiyan po, nakaplas na sa screen at bibigyan po natin ng anumang komentaryo, public opinion ito. Heto, maliwanag po, nandiyan. Bantayan natin si Inday. Binubugbog, inaapi nila sa awa ng Diyos. Maliwanag po dyan, mga mahal kong taga-subaybay. Ulitin ko. Bantayan natin si Inday. Binubugbog, inaapi nila sa awa ng Diyos. Ayan no, maliwanag ko. Nagmamakaawa si Digong. Humihingi ng tulong dahil ang kanyang anak ay binubugbog. Sino ang bumubugbog dito? Kay Sara Duterte, Digong. Baka nananaginip na naman ito ng gising. Dahil binubugbog daw ang kanyang anak eh. Kaya humihingi ng tulong. Itong si dating Presidente Digong. Diyos ko puro, di kawawa naman kung nabugbog ito. Kung binubugbog. Hindi po ito fake news. Maliwanag ho. Nandiyan sa screen. Mga mahal kong taga-subaybay. Ito pa. Sa ikatlong pagkakataon naming pagtayo dito, si Inday na ang inyong presidente. Ano ba ito? Babasahin ko po ulit. Sa ikatlong pagkakataon naming pagtayo dito, si Inday na ang inyong presidente. From former President Rodrigo Duterte. Nandiyan po, nakalagay ang petsa kung kailan sinabi. Matindi ho ito. Bukod dun sa binubugbog si Inday Sara Duterte, ay mayroon pang nalalaman na pinapakalat itong si Digong na magiging presidente na. Itong ang kanyang anak na si Sara Duterte. Ano po ang masasabi nyo dito? Mga mahal kong taga-subaybay. Siguro ang gustong ipunto dito ni dating Presidente Digong ay binubugbog ang kanyang anak sa pamamagitan ng mahirap na manghula eh. Kasi dapat sinabi mo, idiretsa mo dating Presidente Digong, diretsahin mo kasi kung sino ang nambubugbog. Ito ba ay binubugbog ng ika nga yung mga anumang akusasyon? Wala naman siyang sinasabi dito eh. Kaya't pinababantayan itong kasalukuyang Vice President na si Sara Duterte dahil binubugbog daw. Mahirap naman pangunahan. Mga mahal kong taga-subaybay, kung anong klaseng pambubugbog itong sinasabi ni dating Presidente Digong tungkol dito sa kanyang anak na si Sara Duterte. Mga kaibigan, gusto ko pong hingin ang inyong panig. Ano ang sinasabi ni dating Presidente Digong na binubugbog ang kanyang anak at humihingi nga siya ng tulong na bantayan ang kanyang anak? Now, maliwanag po, uulitin ko, nandiyan sa screen, bantayan natin si Inday, binubugbog, inaapi nila
sa awa ng Diyos, sa ikatlong pagkakataon naming pagtayo dito, si Inday na ang inyong presidente. Aba, ay parang ano ito, magulo. Imantakin mo magiging presidente na si Inday. Tapos binubugbog, kaya ko po itong bigyan ng anumang public opinion na marami ang ibig sabihin. Kaya lang ayaw ko pong pangunahan itong si dating Presidente Digong kung ano ang ibig sabihin niya ng binubugbog. Kaya gusto kong mismo manggaling sa kanya kung sino ang nambubugbog dito kay Sara Duterte, mga kaibigan. Kaya bigyan po natin ito ng parto. Ha? Ayaw ko kasing biktimahin ko kayo ng anumang fake news. Mas mabuti na galing kay dating Presidente Digong at tukuyin niya kung sino ang nambugbog dito kay Sara Duterte. Ha? Di po ba? Oh, mahirap tayo manghula eh. But ang totoo nito, kaya ko itong bigyan ng anumang public opinion. Ang gusto kong ipunto, ayaw ko naman pangunahan itong si dating Presidente Digong. Gusto ko mismong galing sa kanyang bibig at pangalanan niya kung sino ang nambubugbog dito kay Sara Duterte. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Any reaction? Pwede po kayong magbigay ng anumang public opinion sa hula nyo. Guess lang, katuwaan lang, sino ang nambugbog dito kay Sara Duterte? Any comment to, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Saka ko na ho sasabihin kung sino ang nambubugbog kay Sara Duterte. Ay gusto ko munang intayin mismo galing sa bibig ni dating Presidente Digong at kay Sara Duterte, mga kaibigan. Para maging patas naman, ayaw ko silang pangunahan. Muli po, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Pasensya na po ako nagdudumali at ako'y namamalat lang. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.